Magandang umaga po at ating pag-aaralan ngayon ay pagsiselos sa buhay. Maraming Kristiyano na bibiktima ng kaaway dahil hindi kumpleto yung pagkain na pinakain nila mula sa salita ng Diyos. Naranasan ko po yung wala kami halos makain, utang dito, utang doon. Kung pala, isang cause niyan, let's face it, pride. Pangalawa, minsan naman hindi pride, inggit. O kaya minsan nayayabangan ka, kaya ka naiinggit. Hinarningan tayo ng Panginoon, naranasan ni King David na taga-alaga siya ng tupa, kambing at saka tupa. Inaalagaan niya, yun ang means of income niya. Pero nag-prosper siya dahil binigyan siya ng wisdom ng Lord. Isa sa mga problema ng isang Kristiyano, they always compare their lives with others, especially when they feel competition with the unbeliever. Tawag ng ibang Muslim in English language, disbeliever. Ang sabi sa Psalms chapter 37 verse 1 in English in the King James Version, a son of David, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Kung babasahin natin Tagalog, huwag kang mainis dahil sa masasamang tao, huwag kang mainggit sa mga umasal ng hindi mga katira. Alam nyo, meron akong dalawang reference dyan na mas maganda. Yung sinabi dito sa Proverbs chapter 23 verse 17, huwag mo hayaang mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, pero magpatuloy ka ng takot kay Yahweh sa buong araw. Meron din sinasabi, umulit yan sa Proverbs chapter 24 verse 1 o salawikain, no? 24 verse 1, huwag kang mainggit sa mga masasama, ni hangarin na makisama sa kanila. Isa sa dahilan kung bakit napapasama ang mga tao dahil naiinggit sa karamihan ng iba. Nakita na ng Biblia yan o salita ng Diyos. Sabi dito sa Psalms 73 verse 3, dahil nainggit ako sa arogante nang makita ko ang kasaganaan ng masasama. Dahil nakikinabang ka dun sa taong may kaya na kumikita naman sa kalokohan, nakigaya ka rin. Kaya ito ay isa sa mga paalala ng Diyos na huwag tayong mainggit sa kasaganaan ng ibang tao na kinuha lang naman sa kasamaan. Kaya saludo ko dun sa 5 congressman, Lebiste at yung kanilang kaibigan, si Congressman Barsaga, na nanindigan sa tama. At yung iba natakot. Dapat kung alam mong tama, panindigan mo. Nulit yan sa Proverbs chapter 3 verse 31, huwag kainggitan ang isang marahas na tao o piliin ang kahit na ano sa kanyang mga paraan. Alam niyo, karamihan ng tao na ganyan, sumasagana dahil pagka masagana, arugante pa. Hindi ba dapat pagka ikaw ay pinagpala ng Diyos materially,
socially, meron kang influensya, gamitin mo sa tama, gamitin mo sa Panginoon na may compassion at pagmamahal. Ang nangyari nga, ginawa pang hanap buhay ang corruption. So, yung mga nakakakita, naiinggit, di ganyan yata sa lupa sa mundo So, gagaya na rin ako. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ambisyon para umasenso. Pero there are times na minsan, some people, para lang maghangad na mag-prosper, gusto nilang gayahin yung karangyaan na ibang tao. Sa Panginoon, pag ikaw ay pinag-asenso niya at galing sa Diyos, walang problema. Pero kung ginamit mo o nakuha mo mula sa katiwalian, laging may balik na kalungkutan at kasamaan. Kaya mga kapatid, ito ang ating maikling devotion na makikita nyo sa Biblia dahil napaka-importante talaga mga kapatid na mapaalalahanan tayo. Pwede ka mag-prosper, makikita nyo yan sa Psalms chapter 37. No? Mabasahin nyo yung chapter 37, nagbibigay ng pagpapala ang Diyos. Huwag ka lang bibigay, huwag ka mag-give up. Kung ikaw ay mag-ambisyon na dahil para sa pamilya mo, wala namang masama ron. Pero alisin mo yung inggit at yabang. Inggit at yabang, yan ang hihila sa'yo pabagsak. Sabi dito sa 37 verse 16, hindi naman sinabing huwag ka mag-ambisyon, pero sinabi, mas mabuti ang kaunti na mayroong ang matuwid kaysa sa kasaganahan ng masama. Ulitin ko, mas mabuti ang kaunti na mayroon ang matuwid kaysa sa kasaganahan ng masama. Mga kapatid, napakaganda ng verse ng 37 verse 16 ng awit ni David. Sabi dito, sa verse 18, binabantayan ni Yahweh ang mga walang kasalanan araw-araw, at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Kaya nakakahiya mga kapatid yung kumita tayo mula sa masama. Maganda kumita tayo sa tama. Pero hindi naman natin hinahatulan yung iba kaya gumawa ng masama para kumita pero hindi na nagpatuloy, nagbago. Iba yon. Kasi meron mga tao gumawa ng, hindi ko sinasabing tama yun pero case-to-case basis. Nalala niyo yung si Maria Magdalena, sabi ni Jesus Christ, pinatawad ka na sa iyong kasalanan, huwag ka nang gagawa ng kasalanan, sin no more. Yung iba hindi gumawa na nga ng katarantaduhan, kumita na nga, kurap na, ginawa pang hanap buhay. Parang hindi ata tama yun, ayaw na magbago. Kung ako'y iba, dating artista, nag-quit ka na sa politics, kung talagang matino ka at ayaw mo nang gumawa ng kalokohan, mag-quit ka na sa politics. Hindi, siguro malaki ang bigay, hindi pa nakakontento, mayaman na sila Tapos sasabihin nila, matulungin sila, hindi ganoon. Huwag mong gawing hanap buhay ang pangungurakot. Kung nakagawa ka man ng ganun dati, stop politics, resign. Kumita ka na, balik mo nga yung kinikback, balik mo na, kumita ka pa nga Kung ayaw mo, mag-quit ka na sa kasalanan, huwag mong gawing hanap buhay. Hindi ko sinasabing napakalinis ko, pero kaya nga tayo nagdi-devotion para ituwid natin ang ating mga mali. Tayo manalangin. Father God, nananalangin ako sa mga taong dumadaan sa tukso. Saluhin mo sila in the name of Jesus Christ. Naging ganyan din ako, naging mahina din ako sa ibang bagay, pero pinaahon mo ko mula sa putik
at nilinis mo ko ng iyong salita. Nilinis mo ko ng iyong dugo ni Kristo Jesus. Ama, salamat po. Niligtas mo ko mula sa kapahamakan ng impyerno at ako'y naghihintay sa langit. Marami dito, Lord, na hindi nakakakilala sa iyo, Jesus. Oo, ikaw ay mapagpatawad. Oo, ikaw ay may loving kindness. Oo, ikaw ay mapagmahal. Pero hindi namin pwede baliwalain ang nagawa mo sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay nabuhay muli. Salamat, Jesus. Amen. Bye-bye. God bless po.